Isipin mo ang isang universo kung saan ang kasaysayang alam natin ay tuktok lang ng isang napakalaking iceberg at sa ilalim nito ay may napakalalim na dagat ng mga misteryong kasing lalim ng panahon mismo. Madalas natin natalakay ng aming mga video ang nakakaintrigang posibilidad ng pag-iral noong unang panahon ng isang maunlad na sibilisasyon na ang mga iniwang bakas ay tila halos naglaho na. Isang sibilisasyon na nag-iwan ng mga pambihirang bakas sa buong mundo, mga bakas na sa paningin ng mga eskolar ay napakagulat kaya halos hindi na pinapansin. Ngayon, dadalhin namin kayo sa puso ng Gunung Padang upang ibunyag ang kwento ng pinakamatandang piramid sa mundo at ang natuklasan na nagbabago sa lahat ng akala natin tungkol sa pinagmulan ng ating kasaysayan. Ang pambihirang pagkakatuklas na ito ay hindi maiwasang nagpasimula ng mainit na debat sa mundo ng agham sa pagitan ng mga tumatanggap dito ng bukas, ang isip at may sigasig at ng mga tumitingin dito ng may pagdistansya o pag-aalinlangan. Sige, sa video na ito tatalakayin natin ang pambihirang tuklas at mga posibleng implikasyon. Sigurado kaming mamamangha at matutuwa rin kayo matapos ang kahanga-hangang paglalakbay na ito. Pero bago tayo sumabak sa pakikipagsapalaran na ito, gaya ng nakagawian, kung hindi nyo pa nagagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, matutulungan ninyo kami at lagi kayong makasasabay sa aming mga bagong video. Sa kailaliman ng kagubatan ng Indonesia, nababalot ng mga hiwaga ng panahon, may isang lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. Maligayang pagdating sa Gunung Padang, isang arkeolohikal na lugar at palaisipang inukit sa bato at kasaysayan ng tao. Sa liblib na sulok ng mundo, isang matapang na grupo ng mananaliksik na pinamumunuan ni Danny Hillman mula Wijaya ang nagsimula ng pambihirang misyon. Gamit ang makabagong teknolohiya tulad ng geophysical na pagsisiyasat at mga pagsusuri sa radiocarbon, sinimulan nilang tuklasin ang isang nawalang sibilisasyon na ang pinakamahalagang ebidensya nito ay maaaring isang napakalaking piramideng may maraming patong. Isang monumentong bato na naglalarawan ng kasaysayan ng sinaunang sibilisasyon. Pero ano ang nagpapaspecial sa Gunung Padang? Kung paniniwalaan natin ang opisyal na bersyon ng mga historiador at bumalik tayo sa nakaraan, kabilang sa mga unang patunay ng mga lungsod sa kasaysayan ay matatagpuan natin ang Jericho sa kasalukuyang Palestina na ang mga pader at ture ay tinatayang 9,000 taon nang nakalilipas. Para makita ang mga unang anyo ng pagsulat at isang komplikadong organisasyon ng lipunan, kailangan naman nating lumipat sa sinaunang reyon ng Mesopotamia at maglakbay sa panahon hanggang 4,000 at 500 bago si Kristo kung saan matatagpuan natin ang mga Sumerian. Kung lilipat tayo ng 1,000 taon sa Ehipto, makikita natin ang malalaking piramid, sphinx at sopistikadong kaugalian ng mga Ehipsyo. Kung dati ay itinuturing ang mga ito bilang mga patunay ng pinakamatandang sibilisasyon, sa pagkakatuklas ng kompleks ng Göbekli Tepe at ng mga megalitikong estruktura nito, lahat ito ay kinailangang ibalik pa ng libu-libong taon hanggang 12,000 taon na ang nakalipas. Kung ang pagkakatuklas sa Göbekli Tepe ay gumulantang sa mundo ng agham, napag-usapan na natin ito sa naunang video sa channel, ang Gunung Padang naman ay lubusang binabago ang buong kasaysayan natin. Ayon sa pag-aaral na inilathala ng grupo ni Danny Hillman na Tawijaya sa magazine na Archaeological Prospection, ang sinaunang piramid ay tinatayang may 27,000 taon na. Bago talakayin ang detalye ng pagkakatuklas na ito, mahalagang ipaliwanag muna ano ang ibig sabihin nito para sa mga di pamilyar sa ganitong paglalakbay sa panahon. Noong 27,000 taon na ang nakalilipas, ang tao ay namumuhay sa tinatawag na panahon ng bato. Nasa panahon Paleolitiko tayo, isang panahon na nagsimula 2.6 na milyong taon na ang nakalilipas at nagtapos noong 10,000 bago si Kristo. Noong panahong ito, ang mga tao ay manganggaso at tagapangalap, gumagamit ng simpleng kagamitang batong tinapyas at nakatira sa mga kuweba. Sa panahong ito, ayon sa mga opisyal na ulat, hindi may isip na may mga tao na kaya mantayo ng mga komplikadong istruktura. Dahil bukod sa wala silang angkop na mga kagamitan para gawin ito, wala rin silang kaalaman hindi lang para magtayo ng mga ganitong bagay, kundi pati na rin para maisip man lang ang mga ito.
Ngunit nabaligtad ang lahat ng ito dahil sa pagkakatuklas ng piramide ng Gunung Padang. Hanggang ngayon, ang pinakamatandang opisyal na kinikilalang piramid ay kay Djoser sa necropolis ng Saqqara, Ehipto na itinayo 4,600 taon na ang nakalipas. Para sa mga sumusubaybay sa aming mga video, alam ninyong mabuti na maging ang sityong arkeolohikong ito ay may maraming misteryong nakatago na nawawala sa kailaliman ng kasaysayan. Ngunit hindi ito may kukumpara sa mga lihim ng Gunung Padang kung saan may artifact na mas matanda ng 22,000 taon kaysa sa Saqqara. Kaya't ang tinutukoy natin ay isang estrukturang itinayo noong panahon ng prehistoriko sa isang panahon kung saan nararanasan ng mundo ang mga epekto ng isang panahon ng yelo na sumasaklaw sa malalawak na bahagi ng Hilagang Amerika, Europa at Asya. Natabunan ng makakapal na yelo na nagpapahirap ng husto sa pamumuhay ng mga sinaunang tao. Kaya habang ang mundo ay nababalutan ng makapal na yelo, sa isang isla sa Indonesia ay itinayo ang isa sa mga pinakakamanghamanghang lika sa kasaysayan ng tao. Isang estrukturang tila wala sa panahon na nagpapatunay sa pag-iral ng isang misteryosong maunlad na sibilisasyon. Ngunit ang Gunung Padang ay tiyak na hindi basta-basta lumitaw mula sa wala. Matagal nang ikinukwento ng mga taga roon ang alamat ng kabanalan ng lugar na ito. Ngunit noong 1870, ang Olandes na historiador na si Roger Verbeek ang unang nagbigay ng nakasulat na patunay ng pag-iral ito. Sa tuktok ng bundok ng Gunung Padang, malapit sa Goynoing Malati, mayroong sunod-sunod na 4 na terasa na pinagdugtong-dugtong ng mga hagdang bato at tinapalan ng mga patag na bato na pinalamutian ng maraming nakatayong malalaking bato. Sa bawat terasa, may maliit na bunton na malamang ay isang libingan na papalibutan at natatakpan ng mga bato at may 2 matutulis na bato sa ibabaw. Mula noong 1870, tila wala nang natutuon ng pansin sa Gunung Padang. Pagkaraan lamang ng halos isang siglo, noong 1979, iniulat ng grupo ng mga magsasaka ang misteryosong estruktura sa lokal na awtoridad na nagpadala ng koponan para sa unang paghuhukay na arkeolohikal. Ayon sa Bandung Institute of Archaeology, tinatayang ika-5 siglo pagkatapos ni Kristo pa ang edad ng lugar. Makikikita natin na ang inaral ng mga arkeologo ay ang unang patong sa ibabaw lamang ng napakalaking piramid na ang kailaliman ay nawawala sa likulikong daan ng panahon at kasaysayan. Noong 2014, dumating ang pagkakataon ni Danny Hillman. Si Nata Wijaya, isang Indonesianong heologo at ang kanyang team ay nagsimula ng masusing pag-aaral sa pinagmulan ng pambihirang estruktura. Matapos ang 5 taon ng pagsusuri, inanunsyo niya sa mundo ang nakakagulat na resulta ng pag-aaral. Ang Gunung Padang, gaya ng nabanggit, ay isang natatanging estrukturang megalitiko. Binubuo ito ng magkakapatong na mga terasa na sumasaklaw sa napakalawak na lugar. Ang mga terasa ay gawa sa maayos na inayos na basaltong bato. Ngunit ang mga ito rin ang naging sanhi ng kalituhan sa mga mananaliksik sa loob ng maraming taon. Nabubuo ang mga ito sa natural na proseso na nagsisimula sa pagsabog ng bulkan na naglalabas ng mainit na lava. Sa paglamig nito ng dahan-dahan, nabubuo ang pare-parehong anyo na nagreresulta sa tipikal na mga haligi ng itim na bato. Napansin ng mga eskolar habang nagsasagawa sila ng kanilang pananaliksik ang isang anomalya. Ang mga basaltikong slab na matatagpuan sa lugar ay may natural na pinagmulan, ngunit hindi ito nagmula sa mismong lugar na iyon. Dinala ang mga ito sa tuktok ng burol mula sa ibang lugar. Ang palatandang ito ang nagbunsod ng unang hinala na may kakaiba at di pa natutuklasan sa harap nila. Ang pangunahing palatandaan ay natuklasang hindi lang sa tuktok ng inaakalang likas na promontoryo matatagpuan ng mga batong ito, kundi pinalilibutan din nila ang lugar. Ang mga ito, sa katunayan, ay tila mga bahaging sumusuporta ng lahat ng mga terasa na nagsisimula sa paanan ng burol at paakyat ng hagdan-hagdan hanggang sa tuktok. Sa harap ng mga mananaliksik, hindi luntiang burol ang nakita nila, kundi isang malaking piramid na natabunan ng mga halaman sa paglipas ng panahon. Para mas mapag-aralan ang kahali-hali ng lugar, gumamit ang grupong pinamunuan ni Danny Natawijaya ng iba't ibang siyentipikong at technological na paraan. Ang pagpapetsa sa carbon 14 ay isa sa mga susi upang matuklasan kung kailan eksaktong itinayo ang piramid at kung paano ito nagbago sa paglipas ng mga milenyo. Nagsagawa ang mga mananaliksik na masusing pagsisiyasat sa lugar at paghuhukay para makahanap ng sinaunang bagay at estruktura sa ilalim ng lupa.
Nagbigay liwanag ang mga paghuhukay sa pagtatayo ng piramide at mga sinaunang estruktura. Ang teknolohiyang 3D ay isa pang mahalagang yaman. Dahil dito, nagawa nilang lumika ng detalyadong digital na mga modelo ng piramide na nagpapahintulot na masusing pag-aralan ang anyo at arkitektura nito. Pero ang tunay na bago ay ang paggamit ng mga technique sa physical na imaging tulad ng sismika at tomografya. Ang mga kagamitang ito ay nagbunyag ng pag-iral ng mga lihim na silid at mga guwang sa ilalim ng ibabaw, at ito ay nagdagdag pa ng isa pang elemento ng misteryo sa buong lugar. Naglaan din ng oras ang grupo sa pagsusuri ng mga batong ginamit sa pagtatayo ng piramid. Sinusubukang tukuyin ang kanilang pinagmulan at unawain kung paano ito maaring na proseso. Hindi rin pahuhuli, bawat sinaunang bagay na nahukay ay maingat na sinusuri para matukoy ang pinagmulan at gamit na tumutulong mabuo ang palaisipan ng mga sinaunang sibilisasyon. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay nagbunyag ng isang bagay na kamangha-mangha. Upang lubos na maunawaan kung ano ito, isipin ninyo na sa halip na tingnan ang Gunung Padang bilang isang simpleng burol, isipin ninyo ito bilang isang piramid na nakatago sa ilalim ng mga debris at makakapal na halaman. Sa kailaliman ng piramideng ito, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang solidong batong andesitic na lava na hinubog ng may pambihirang kasinupan. Mas kaakit-akit dito ang katotohanang napapalibutan ng estrukturang ito ng mga batong nagsasalaysay ng kwentong umusbong sa libu-libong taon. Nagsimula ang lahat noong huling panahon ng yelo, partikular sa pagitan ng 25,000 at 14,000 bago si Kristo, kung kailan malamang ng Gunung Padang ay isa lamang natural na burol ng lava. Ngunit biglang may isang taong nag-ukit sa burol at ginawang isang tunay na piramid. Pagkatapos ng unang yugto na ito, iniwan ang burol sa loob ng libu-libong taon at napinsala ng paglipas ng panahon. Ngunit pagkatapos, bandang 7,000 BC, may nagpasya na sadyang ilibing ang isang bahagi nito gamit ang lupa at mga bato. Isang milenyo matapos, sa pagitan ng 6,000 at 5,000 BCE, may isa pang tagapagtayo na dumating at nagdagdag ng bahagi. Noong bandang 2,000 bago si Kristo, isang ikatlong tagapagtayo ang nagtapos ng gawain sa huling bahagi. Pero ang talagang nakakaintriga ay habang itinatayo ang huling bahagi, nanatiling buo at maayos na napreserba ang naunang istruktura. Ngunit may nangyaring kakaiba. Ang pangalawa sa huli ay inilibing sa ilalim ng huling istruktura. Parang may gustong magtago ng tunay nitong layunin, o kaya ay gustong mapanatili ito mula sa paglipas ng panahon. Kung matatandaan ninyo, nakita rin natin ang misteryosong gaway ng paglilibing sa mga sinaunang estruktura sa Göbekli Tepe, kung saan sinadyang ilibing ang lugar ng walang malinaw na dahilan. Para buodin, ang piramide ng Gunung Padang ay tila parang isang manikang Ruso na sa loob nito ay may mas matatandandang mga estrukturang piramidal. Naglatag ang grupo ng mga mananaliksik ng timeline mula 22,000 taon hanggang 2,000 BC batay sa kanilang pagsusuri sa lugar. Lahat ng ito ay natural na nagbubunsod ng mga kamangha-manghang tanong dahil nagpapahiwatig ito na may isang sibilisasyon na may mga advanced na kakayahan na umiiral libu-libong taon bago natin inakala, kaya hindi natin maiwasang magtanong, sino ang mga nanirahan sa rehiyong yun noon? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot, pero mag-isip-isip tayo ng sabay-sabay. Tulad ng alam natin, nagsimula ang huling panahon ng yelo mga 100 at 10,000 taon na ang nakalipas. Ang unang patong ng piramid ng Gunung Padang ay sinasabing itinayo 22,000 taon nang nakalipas, kaya panahon pa ng yelo noon. Noong panahong yon, gaya ng nabanggit natin, malaking bahagi ng ating planeta ay natatakpan ng makapal na yelo at ang mga tao ay pangunahing naninirahan sa mga kuweba at yungib. At sila ay abala sa pangangaso, lalo na ng mga mamal tulad ng mammoth at mabalahibong rinoceros. Kaya kung iisipin natin na ito lamang ang mga populasyon na nabubuhay noon sa ating planeta, imposibleng sila ang lumika ng isang estruktura tulad ng Gunung Padang. Pero sigurado ba talaga tayo na walang mas maunlad na sibilisasyon noon? At paano kung totoo na may mas maunlad na sibilisasyon sa mundo kaysa sa inaakala natin? Bakit kaya wala silang iniwang mas malinaw na bakas sa ating planeta? Alam ng mga sumusubaybay sa aming channel na may mga palatandaan ng sinaunang sibilisasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero sandali, kalimutan muna natin ang argumentong ito at suriin natin ang sitwasyon mula sa ibang pananaw.
22,000 taon na ang nakalipas nung panahon ng yelo, ibang-iba ang itsura ng ating planeta kaysa ngayon. Bukod sa malalaking bahagi ng mundo na may yelo, mas mababaw ng 120 metro ang mga dagat. Noon, tinatayang 12% na mas malaki ang nakalantad na lupa kaysa sa kasalukuyan. Dapat din nating tandaan na hanggang ngayon at malamang noon din, halos kalahati ng populasyon ay nakatira malapit sa baybayin. Dito rin makikikita ang pinakamalalaking lungsod sa mundo gaya ng New York, Tokyo, Londres, Shanghai, Mumbai, Rio de Janeiro at iba pa. Kung nais nating hanapin ang palatandaan ng sinaunang sibilisasyon noong panahon ng yelo, dapat nating hanapin ang mga labi nito sa ilalim ng dagat dahil nilubog ng pagtaas ng tubig dagat ang mga sinaunang baybayin hanggang maraming kilometro paloob. Sa usapang kailaliman ng dagat, dapat ding isalang-alang na kakaunti lang talaga ang alam natin tungkol sa kung ano ang nasa ilalim nito. Maaring nakakagulat ito pero mas kilala pa natin ang ibabaw ng buwan kaysa sa kailaliman ng dagat na sa malaking bahagi ay nananatiling ganap na hindi pa natin natutuklasan. Totalmente inesplorate. Quindi, Hindi natin pwedeng balewalain na maaaring may sinaunang ebidensya sa ilalim ng dagat na hindi natin alam. Idagdag pa natin ng isang huling konsiderasyon. Ang pagtatapos ng huling panahon ng yelo at ang kasunod na pagkatunaw ng yelo ay malamang na hindi nangyari sa unti-unting paraan na inisip noon, kundi maaring ito ay naging biglaan at marahas na nagdulot ng biglaang at napakalaking pagkawasak ng kalupaan. Kung ang huling tiyurang ito ay nagsisimula nang magkaroon ng mga taga-suporta sa mundo ng agham, ang mga nag-aral ng mga mito sa mga kultura ng nakaraan ay alam na ang pangyayaring ito ay hindi ganoon kahaka-haka gaya ng iniisip ng iba. Bagkus, ito ay matatagpuan sa mga sinaunang teksto at mga kwentong pasalita ng halos lahat ng kultura sa mundo. Ang baha ni Noe para sa Kristiyano, mito ni Siusudra sa Sumeriano, baha ni Xmucane sa Maya, kwento ni Nadigun at Yu sa Tsino, at baha ni Manu sa Hindu. Ang resulta. Sa puntong ito, di natin maiwasang magtanong, alam ng mga sinaunang tagapagtayo ng Gunung Padang ang lahat ng mga pagbabagong kailangang tiisin ng kanilang piramid. Sila ang huling saksi ng mahalagang mensaheng nais nilang ipasa sa susunod na henerasyon. Sa ngayon, wala pa tayong sagot. Ngunit ang natuklasan ng research team ni Nata Wijaya ay karapat-dapat pag-aralan at imbestigahan pa. Marami pang dapat tuklasin sa Gunung Padang tulad ng mga lihim na silid na natagpuan sa kailaliman ng piramide. Ang mga silid na ito ay nagpapaalala rin ng paraan ng pagtatayo na karaniwan sa lahat ng mga kulturang sa paglipas ng mga taon ay nagtayo ng mga estrukturang piramide sa buong mundo. Umaasa kami na mapag-aaralan ang lugar na ito nang bukas ang isipan, walang ideya o pagkiling na magpapabago sa katotohanan ng kamanghamanghang lugar na ito. Sige, ngayon ay interesado kaming malaman ang inyong opinyon at marinig ang inyong mga suhestyon. Isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inyong iniisip. Babalik kami agad para pag-usapan pa ito. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami. Hanggang sa susunod na kwento!